Good po mga kabarangay at ayan po, magandang buhay po sa ating po lahat mga kabarangay. At yun, nagbabantay po, umanak na po yung baboy naming alaga. Wow. 11 po ang anak, ano po, ayun. At ano po nang neto, binabantayan ko ngayon baboy naming alaga. So kanina po gumawa kami ng kulungan kanina. Nandun po, mamaya puntahan po natin yung ginawa naming kulungan. Ano po, hindi po ako makapag vlog sa ngayon kasi ako po ay medyo magapa ang paa. Ano po, ang sakit pong ilakad. Tapos nangalay din po ang aking sa may balakang. Ayun, nahirapan po akong maglakad. Ano mga kabarangay, kaya po hindi pa ako masyado nakapag-vlog sa kahapon at kamakalwa, hindi rin po ako nakapag-vlog. Ano po, kaya po ngayon ay nagbabantay po naman ako. Hindi pa ho kami makapaghalaman dahil napasabay po ito amin pong alaga, dahil hindi naman po pwedeng pabayaan ang bagong anak na baboy, kasi nga po dapat po palagi ay binabantayan para hindi mabawasan ng biik. Ano po, kasi nga po para hindi maipit sa paghiga nung inahin, at para hindi rin po maipit, maapakan yung mga biik. Ano po, kaya po binabantayan. Yan po. Yan po yung aming bagong anak na baboy. So yung kulungan po, sabi ko nga po sa vlog ko nung nakaraan, yung po ay aming gagawa pa ako ng panibago. Ay gumawa po muna ako ng pasamantala na panibago. Nandun po. Kaya ho bukas mailipat na po namin ito. Po, pati po yung mga biik. Ano po, yun mga kabarangay, kaya hindi ho makapag vlog sa taniman. Ano po, so mga kabarangay, yung akin pong mais ngayon po Marso, malapit na harvestin na po yung aking tanim na mais. Tayo na po na tutuyo ang kanyang bunga. Ano po, so yun po naman talaga ay patutuyuin namin sa puno yung pong mais, pagugulang-gulangin bago po harvestin. Ano mga kabarangay, aming pakwan hindi pa rin ho namin nagamasan kasi nga napagbala kami kababantay nitong aming alagang baboy na bagong anak. Ano po, kaya po hindi pa kami makapaggamas-gamas dito sa taniman ng pakwan, at hindi rin po makapag simula uli na makapagtanim pa. Pero yung iba pong okra, nasimulan ko ng itanim. Nakita ko kanina, sibol na. Ano po, yun, ito po yung taniman ng pakwan. Ayan po mga kabarangay, yun, medyo madamo-damo na po, kaya lilinisan na uli. Ano po, bilis pong sumibol. So hindi pa rin po tumitigil yung pag ulan-ulan. Ano, talagang umuulan-ulan pa rin po, dahil nga ito pa rin yung panahon natin. Akala ko haba na yung init, yun ay di maulan pa rin po. So yung mga kabarangay, mamaya papakita ko po yung pagkukulungan ko ng baboy, yung bagong gawa. Ano po, medyo basa pa ho yung semento. Nag-flooring lang po kami ng manipis lang, konti lang, kasi pansamantala lang naman po yung kulungan ng baboy, para lang po maging maayos at maayos ko yung lagayan at kulungan niya. Ano po, yan po, kasama ko po ang aking asawa. Ayan po mga kabarangay, asawa. Kasama, alinhinan po kami nagbabantay. Sa gabi nga po ay di magkasama po kami nagbabantay ito. At pag araw naman po sa umaga, di siya po ang nandito, dahil ako naman po ay may tungkulin sa barangay, kaya nasa barangay po muna ako. Ano po,
At pagkatapos, saka naman po ako nandito sa kasama niya pagbabantay. Ano po. Maganda naman po yung mga big mga barangay dahil magaganda, malalaki naman. Ano po. Kaya maayos naman, malalaki at magaganda. 11 po yung kanyang anak. May itim po na iiba, kakaiba. Nag-iisang laging itim. Tuwing mga anak po ito. So yung mga kabarangay, yan po ay patatlong patatlong paanak na namin nitong baboy na ito. At lagi po siyang, ang anak ay 10. Ngayon po, naglabing isa. Pangatlo, naglabing isa. Tapos, hindi po nawawala sa kanya yung kulay itim. Lagi pong may isang kulay itim. Ano po? Sa tatlong panganak na po niya, unang anak, 10. Siya mang puti, tapos may mga batik, tapos may isang kulay itim. Pangalawang anak, 10 din po. Ganun pa rin po, mayroon pa rin pong isang itim. Tapos ngayon, pangatlo, sa 11 anak, may isa pa rin pong itim. Ano po, mga kabarangay. Kaya ho, tudo alaga. Talaga pong nakakapuyat din. Nung nakaraan nga po, nung ikalawang anak nito, ako po ay na-aksidente pa. Nahampas po ako ng kahoy sa mukha kasi nung paghila ng baboy nung net. Doon po yun sa may dati naming bahay. Nung paghila po ng baboy nung net ay sumama yung yung nahila po yung 2x4, yun po ang humampas sa akin. Kaya ako na-aksidente nun. Nagkaroon ako ng pagdudugo ng ilong. Ano po, nung nakaraan po, pangalawa. Kaya ngayon ay talagang nag-iingat. Pero ingat pa rin. Maga pa rin po ang paa. Hindi pa rin nakakalakad naman po, pero medyo pa rin, medyo tumagal. Hindi kagaya dati. 1 linggo okay na po. Ngayon parang 2 linggo na po ito. Hindi pa natatanggal naman po yung maga. Pag ako po natulog, pagising ko ay natatanggal po naman yung maga. Pagising ko sa maga, walang maga. Pag inilakad ko po ng inilakad, ayun, na po siya, mga kabarangay, namamaga uli. Kaya ako hindi naman po pwedeng hindi ako maglalakad-lakad. Nakakainip po, mga kabarangay, hindi po tayo sanay na nasa bahay lang, nasa loob lang ng bahay at lang sa loob ng bahay. Hindi pa ako sanay, mga kabarangay, ng ganun. Kaya ako nag-uula pa rin ng aking mga alaga na baka, alagang kalabaw, po, yan po. Kaya yung mga madag-anan na naman. Kanina po kasi may nadag-anan na isa. Yan po. Yan. Ang gaganda, ang liliksi. Po, mga kabarangay, yan nasa aking likod. Puro dahon po siya ng saging at saka po kayakas, nakasapin. Po, yun po muna ang ginawa namin kasi nga po yung kulungan hindi pa natapos, inabot na po ng pag-anak. Pero bukas po ililipat na siya dun sa ginawang kulungan. Po, mga barangay. Yun, mga kabarangay, ang kain po mayat maya, pati ang kain mayat maya po ang kain ito, mayat maya humihingi. Kaya ho ang feeds po namin ay di yung lactating, yung pampagatas. Po, yung kay kaprobinsyano po, kumanak na rin yung kanyang alagang baboy. Halos panunod lang po kami sa isang araw.
una po lang itong sa amin, tapos kasunod po yung kanya. Ano po, na manak, mga hating gabi na po yun sa kanya. Mga alas 10 po siguro ng gabi yun sa kanya. Yan po, mga barangay. Tatayo na nung inahin. Yun mga barangay, at maya pupuntahan po natin yung bagong gawang kulungan. Doon ko po ilalagay. Medyo basa pa po yung flooring. Yan po mga barangay, at pupuntahan ko muna. Yan ang aming pagkukulungan ng baboy. Dito po, wala palang harang. Ano po, dito po muna namin ilalagay yung mga biik. Bukas po lalagyan ito ng harang. Pasamantala lang po dahil patuloy pa rin nga po ang pag-ulan, kaya pasamantala lang po na may mapaglagyan at mapagsilungan. Ano po, para maging maayos. Bukas po ilalagyan na lang harang ito. Ano po, mga barangay, at ito po dito na lilipat. Yan po yung ginawang kulungan. Apo, nalikod po nito itong maisang ko. Nalikod po niya, mga kabarangay. Tingnan nyo po ang aking maisan. Tigas na po ang butil ng mais. Tigas na po mga kabarangay ang butil ng mais, at lang patuloy na bumabahagi ang aking mga manok. Ano po, aking mga manok lang mga kabarangay, patuloy na bumabahagi. Ano po mga kabarangay, at aking maisan. Pagka-harvest naman ito, prepare uli para sa Mayo. Ano po, yung pantoko, malawak-lawak din naman po. Tanim natin ng mais ngayon po, kasunod na buwan ng Marso, ang harvest ko po ng mais. Sana ay kumita kahit konti. Ano po mga barangay, kahit konti lang, kahit hindi na masyadong karamihan, kahit konti lang, okay na po. Mahalaga nakabawi at kumita. Ano po mga barangay, yun lang naman po ang aking dalangin. Kumita, wag lang malugi. Ano po, para makabawi-bawi sa puhunan, pero mabababa nga po. Ano po mga barangay, at hanggang dito na lang po muna. Sa mga susunod po na araw uli, baka makapag-vlog na po ako ng maayos sa aking mga taniman. At kasi nga po hindi ako makapag-ano po ang taniman dahil sa aking nararamdaman pa. Ano po, hindi pa ho masyadong magaling, pero nailakad ko na po, hindi ko pa lang maitakbo. Ano po, ayun mga kabarangay, hanggang dito na lang po muna. At maraming salamat po sa inyo pong lahat. God bless po. At sa mga papasok po sa trabaho, mag-ingat po tayo. At sa mga papalabas po galing sa trabaho, pauwi sa kanilang tahanan, mag-ingat po tayo. At ingat po sa lahat. Yan po, God bless po mga kabarangay. Maraming salamat po. At kita na lang po ulit tayo sa mga susunod kong vlog. Ano po, yun po, salamat po.